handa ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tuwirang walang pasubali ang bawat gawa niya. Bawat araw, buong magdamagman, hindi lumilipas anumang segundo na di kakalingat magmamahal siya. Kaya't sa bawat araw, may nakalaan siya. Sa buong magdamagman, nakatuon siya, hindi nawawalay, hindi napaparang, kalinga niya'y walang hangganan. Kaya halina kayo, mga minamahal ko, pagnilayan itong tinuran ko sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, pagharian kayong ganap. Subukan ang paa ninyo, sa litid ay may umiipit, kung makakadiretso at makakabaluktot. Pag-aralan nyo rin kung mataas ang inyong mga uric acid, kung walang sa inyo'y ay hindi sasakit. Pagnilayan nyo rin, mga minamahal ko, kung gutom ang tiyan nyo, kundi manghahapdi. Ano baga ang ibig kong ituran? Sa katawan ng tao, pinadadama kung ano ang nararamdaman niya, subalit ang hinagpis at ang lumbay ng Ama, walang makadama, kundi ang may pagkilala. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, tuwirang lahat ng araw ay walang lipas ang paghahandog niya. Kaya, mga minamahal ko, matama ninyong pagnilayat bulayan ang sa akin sa inyo'y ganang ituturan, na kung bilang pagkatao'y walang idaratal, walang masasambit sa inyong harapan. Kaya't kung ganang kayo'y naka-ama at nakakilala na sa kanyang ganang inyong anak kayo, na tinatawag niyo'y Ama ng Sanlibutan, makikilala niyo mga salita niya. Nekarameniyahan, nekarameniyahan, nekarameniyahan. Hindi nyo nararamdaman ang aking pinadarama sa babaeng sa aking ginagamit sa harapan. Sino nga ba naman ang makatututol kapag ninasa kong ito'y bahaginan? Subalit hindi lahat ng nilalang sa sanlibutan aking sa katotohanan ay dinagyan. Ano ang ibig kong ituran? Dinagyan. Dinagdagan at binagyan ng bahaging kaloob mula sa akin. Halaya karamaniyahan. Nekaramaniyahan. Nekaramaniyahan. Maaring magmaang-maangan taong nilalang, subalit kailanman espiritong banal, walang kamaang-maangang tinutupad sa sanlibutan. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. Kapag ang pag-aatas ay tuwirang ibinigay sa katawan ng katauhan, nagpupumiglas na lubusan. Yan ang patutoong
Ako ang nangingibabaw, katauhang ginagamit ay may nararamdaman. Paano mo may pagsusumigaw na ako'y sumasakatawan kung walang pandama na pag-ibig kanino man? At yan ang palatandaan, mga minamahal, ang sumasa akin may pandamang pag-ibig sa kapwa niya nilalang. Hindi sinusukat, hindi susukatin, kundi pare-parehas, pantay at pananaw. Ang gagamitin niya ay pandamang nagmula sa bahaging kaloob sa kanyang katawan. Nekarameniahana, nekarameniahana, nekarameniahana. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Alam niyo po, maliwanag pong tinuran sa akin kanina, anak, taon ang lumipas na ginamit kita sa pamamagitan ng ginawa ng tao. Cellphone ang tawag ninyo. Subalit dito'y iilan lamang ang makakabasa. Ngayon ay inaatasan kita magtala ka sa pamamagitan ng talaan ng tao na tinatawag. Hindi naman po siyempre sasabihin ng Ama computer eh. Buhay po ba ang Diyos? Ang nagsasalita lang ng computer, tao. Nagsasalita ng cellphone ay tao rin. Sapagkat sa langit walang cellphone at computer. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ipagpaumanhin po ninyo kung nahuhuli kong minsan sapagkat pinapahinga. Sana ba yung kasama ko, nakapagpahinga ka ba, nakapaglaba ka ba? Pagod na ba eka ang daliri mo? Binasbasan siya. Pagal pa ba ang kamay mo, mga kamao mo? At yung iniligay po doon na mensahe na kinuha sa banal na aklat, sapagkat ako po ay walang oras na magbasa na, alas 11 na kami nanggaling doon, mag-aalmusal pa kami. Ay patotoo po, yung mga nandyan na kanina. Alas 11, bakit po kami noon oras? Alas 9 na po kami halos nagpunta roon. Dahil nga po sa pag-aatas, hindi ako makakali pag hindi ako sumunod. So, alas 9 man, tumungo pa rin kami doon. Hanggang sa kinuha ko yung simbahay, yung binigay sa akin ng isang alagad ko. Alam niyo po, nung nilagay doon, yun din pala ang homily ngayon. Ang turo tungkol sa paglilimos. Kaya sabi ko, talagang buhay ka, Ama. Espiritu mo ay buhay na buhay. Kapag kathang isip, may paratang ka sa kapwa mo. May kasamang pagpaparatang. Sapagkat, minsan, kaya nasasabi mo yun, may laman loob ang kalooban mo. Subalit kapag ka dinatal ng Espiritu, walang paratang. Kabuuan yun, pangkalahatan. Ganun ang nasisilayan ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sino man po ang maniktik sa araw na ito, na makinig at pagkatapos ay taga-sumbong, ay ang Ama na po ang bahalang humatol sa bandang huli. Ano po? Kaya ako po, araw-araw, masigla ang kalooban ko at payapang isip kong maglilingkod ako at susunod ako. Sapagkat alam ko, wala akong pinatatama ang tao. Kundi kung ano dinadatal sa akin, siyang binibigkas ko. At maliwanag naman pong sinabi sa akin, sino man ang magtanong sa iyo at suriin ang salita ko, tutugunin ko, kausapin ka lamang, anak ko. Kaya ako po, mula sa simula, hindi po ako matapang dahil ako'y may pinanghahawakan o pinaglalaban, kundi salamat sa Ama, pinatapang ako sa kanyang kabanalan. Kung wala naman pong patatapangin ng Diyos, sino nga pong makikipaglaban sa kanyang kagandang loob? Kung hindi naman po binago ang isip at damdamin ko, ano naman ang gagawin ko dito sa inyo?
Sana kung pakikinabangan ko po ito, para ako ay mga landakan, kung payayamanin niyo ako, kahit po siguro anong sabihin ninyo, dahil yayaman ako, ay gagawin ko pa rin. Wala naman po kayong pinayaman sa akin, di po ba? Kaya salamat sa mga nagmamahal sa akin at patuloy na sumusunod, tinatapang. Mga alagad, ipagpatuloy ninyo ang pagtatala na tama. Yung totoo. Yung totoo, huwag kayong magpapatama sa kapwa nyo. Huwag kayong magkakatang isip at huwag kayong magpaparatang. Yun ang pinakamahirap, yung magparatang ka ng kapwa mo. Subalit kung ang ginagawa mo ay ang kalooban ng Ama, kalugod-lugod sa Kanya. Tama po ba? Sapagkat, kung minsan kaya lang nasasabi ng tao yung mga bagay na ganito, ganyan, dahil kaya niya. Paano yung walang kakayahan? Lagi niyo pong tatandaan, o ilahad niyo mo ang kamay niyo. Sige po, iladlad niyo nga ang palad niyo. Pantay-pantay ba daliri ninyo? Pantay-pantay ba ang lapad ng inyong palad? Pantay-pantay ba ang haba ng inyong bisig? Ang kamao ninyo, pantay-pantay ba ang laki? Yan ang tao. Sadyang totoo. Kaya ang kapalaran mo, huwag mong ihambing sa kapwa mo. Tama po ba? Sapagkat may mga taong nagsusumikap. Yung kakarampot na puhunan, lumulubog pa. Kaya mapalad yung mayroong sinasabi niyang kakaunti ang puhunan niya, napalago sa sipag. Hindi ko naniniwala doon. Naniniwala po ba kayo doon? Kapag ginusto ng Ama, mapapalago niya. Siya po ang nagpapalago nun. Subalit hindi ikaw. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon, kung gagamitan mo ng ibang paraan, siguro kaparaanan mo. Pero hindi kaparaanan ng Ama kung galing sa masama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang Kristo'y kakampi ng mga inaapi. Ang Kristo'y tagapagligtas, tagapagtanggol ng walang laban. Sapagkat ang Kristo ay totoo at ang Diyos ay totoo. Buhay po ba ang Diyos? Sadya pong merong namumulot lang ng bote ay umasenso. Tama po ba? Sapagkat halos hindi na kumain noon, tipid na tipid siya. Subalit, sa pagtitipid niya, may sakit naman, nagkasakit. Kaya yung pag-asenso niya, yung kanyang naipon, sa sakit din napunta. Yun ang mas masarap. Yung kumain ka, hindi mo tinipid yung sarili mo. Nung magkasakit ka, sa sakit mo rin dinala na ipon mo. Kaya mapalad po yung mga pinagpalang yumaman, nagkaroon ng talino, na binigyan ng talino kung paano maghanap buhay, magnegosyo at mapalago. Tama po baga? Kaya dapat, huwag mong hamakin ang iyong kapwa, sapagkat katulad ng daliri nyo, hindi pare-pares ang haba. Ang lapad ng inyong palad ay hindi pantay-pantay. Ang haba ng bisig nyo hindi pare-parehas. At ang pwersa niyan ay di katulad ng pwersa ng bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Maging ang guhit ng palad nyo'y magkakaiba. Kaya kung pinagpala ka at may pag-ibig ka, magtitiwala ka rin sa kapwa mo, bibigyan mo ng paraan para siya rin ay umasenso. Hindi yung pinapantay mo lang sa kakayahan niya. O kaya mo sinwelduhan ay dahil alipin mo siya. Buhay ba ang Diyos? Kung wala naman pong mahirap, walang magpapaalipin. Tama ba ga? Sino ang mabubungkal ng lupa? Sino ang mangingisda? Sino ang magtitinda ng mga negosyo ng taong mayaman? Halimbawa ay mangingisda. Halimbawa ay maraming pispa ng mayaman. Sino magtitinda nito kung lahat ay mayaman? Buhay ba ang Ama? O kung ikaw ay malapad ang bukirin, marami kang inani, sino pang bibili sa'yo kung lahat ay maraming inaani? Kaya, dapat kung papaano mo nakikita yung kapwa mo na nagsusumikap, nagsusumakit, alalahanin mo ang biyaya mo ipahiram sa iyo. Hindi ganang iyo yan. Kaya, ang kakayahan ni Juan ay huwag mong ipantay sa kakayahan ni Pedro.
sapagkat pare-parehas na tao, iba't iba ang kapalaran at nakamtan sa buhay. Buhay ba ang Ama? May mga yumayaman sa pagpapautang, subalit ginaya ng kapwa niya para yumaman siya, nabangkarote siya. May yumaman sa pangingisda, nagkaroon ng maraming pispan, subalit ginaya ng kapwa niya, nabangkarote siya. Ganun lang mga minamahal ko. At ito'y hindi kayang suriin ng tao lamang. Subalit ang tao, kung ano nakikita sa kapwa, binibintang, pinaparatang, hinuhusgahan. Hindi. Bumaba ang Kristo sa lupa para ang mga hamak ay iangat. Para ang mga api ay kampihan. Para ang mga walang sandigan, siyang sandigan. At para ang masasama ay baguhin. Hindi parang mabuti ang pakitunguhan lamang. Tama ba mga minamahal ko? Kaya't kung ang tao'y may pandinig, kayo'y makarinig. Kung ang tao'y may mata, kayo'y magliwanag. Kung ang tao'y may pandama, kayo'y makadama. Mabuhay nawa ang pagtitiwala sa amang dakila. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkaramaniyahan na. Nekkaramaniyahan. Nekkaramaniyahan. Kaya mapapalad ang mga nagmamahal sa kanilang mga alipin. At siya ng Ama, mahal niya ang kanyang mga alipin sa kanyang kabanalan. Buhay ba ang Ama? Sino man ang tumunton, sumunod sa kanyang kabutihan, kailan may di niya pababayaan. Subalit kung salita lamang, doon siya magaling at kulang sa gawa, hindi ka lugod-lugod sa kanyang pananaw. Buhay ba ang Ama? Kaya, may mga amo na napakababait. May mga amo na, kumain ka na Eka. Halika Eka, kumain ka muna at magpahinga. Mayroon namang mga amo, ano kumakain ka na Eka dyan, nauna ka pa sa akin? Eh gutom na yung alipin. Buhay ba ang Ama? Mayroon namang pagmamaneho siya, tagalinis na, ang sweldo'y ganun lang. Magpalinis ka nga kung magkano. Pagkatapos sisitahin mo, malinis na ba Eka? Ayan. Eh ang sweldo'y hindi naman dinagdag dun sa paglilinis. Pinagdadrive na kung saan-saan. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan lamang ang aking tinuturan. Kaya't kung pagninilayan ninyo, ganyan kabuti ang Ama, ganyan kadakila ang Ama, ganyan siya mapagmahal. Kaya't ang Aba ay minamahal niya. Ang mga abang sa kanya na lamang umaasa ay mahal na mahal niya. Yan ang pawang katotohanan, mga minamahal. Kaya, hamakin ka man ang kapwa mo, walang bali ito. Ang Ama mo lamang na totoo, ang tapat sa iyo. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal ko. Ang turo tungkol sa paglilimos. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito pang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong Ama, nakakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Buhay ba ang Ama? Marami ang katotohanang kaganapan na may taong kaya lang tinutulungan yung kapwa-tao sapagkat may adhikain siya, kailangan niya siya.
Subalit hindi niya tinulungan na walang hinihintay na kapalit at ganti siya. May mga taong sadyang totoo, na bukal sa kalooban, masarap sa gantihan, na ang ama ang gaganti, hindi ang kanyang tinulungan. Subalit ilan kaya ang makatotohanan? Hindi nasusukat sa dami ng iniyalay, kundi ang kaloob ng ama, kung bukal sa puso mo, higit na siya ang nalulugod sa iyo. Kaya kung anong kakayahan mo na binahagi mo sa kapwa mo, na bukal sa kalooban mo, ikaw rin ang makakadama ng galak na ganti ng ama sa iyo. Subalit, gaano man karami ang ibinigay mo sa kapwa mo, kung pakitang tao at hindi totoo, pagpapaimbabaw na may layon at nasa ka, walang kagalakang tatamuhin katao. Sapagkat katotohanan, kung ang ama, ang biyaya mo'y hindi sinuri niya, ni hindi binilang, hindi niya kinuwenta. Kung magbigay ka sa kapwa mo'y kwentado mo na, pagkatapos susumbatan mo ba? Mga minamahal, ito ba'y totoo? Katotohanan, hindi gayon ang nasa ng ama, kundi ang layo niya, kung papaano mo siya kinilala, gawin mong tumpak at tama na mula sa kanya. Mga minamahal, katotohanan lamang ang sa akin tinuturan. Ang may sugat ay magnaknak kung nasasaktan at magdurugo pa. Subalit ang ni walang gasgasang balat, ni hindi man lang makaramdam. Sapagkat katotohanang hindi siya nasaktan, yaong malinis ang kanyang taglay na kaloobang tinataglay. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sapagkat nasusulat, tandaan ninyo, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at tinapipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa, gaya nga ng sinasabi ng kasulatan. Siya'y nagmumudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. At yan ang pawang katotohanan. Kung papaano sinambulat ng ama ang biyaya niya sa lupa, lahat ay may karapatan. Kaya lamang mapalad kang ang matatawag kung ika'y pinagpala na bukal ang kalooban mo sa iyong kapwa. Subalit kailan may di ka matatawag na mapalad kung ikaw ay sakim at palalong nilalang. Mga minamahal, dito lamang sa lupa ang di pantay-pantay ang kalalagayan. Subalit sa paroroon sa ama, pantay ang kalalagyan. At yan ang pawang katotohanan, at ang hindi lamang pantay sa nilalang, ang mayaman ay iba ang kabuhayan, at ang mahirap ay iba ang kinakain at pinagdaraanan. Subalit pag namatay ang mayaman at mahirap, alabok na pinagmulan, alakbok din ang tutunguhan. Kaya't walang naiba. Ano ang naiba sa buhay ng tao? Kalagayan mo lang na nakikita sa mundo. Subalit sa katotohanan ng buhay ninyo, ama pa rin ang magtatakda ng kung sino kayo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Walang pasubali na kayo'y nais pagalitin o kayo ay pagdamdamin, kundi kayo'y dapat kong aliwin. Kaya't tawang katotohanan ang sa akin tinuturan. Halleya karama, halleya karama. Nekarameneya leleya karama, halleya leleya. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Mayroong kwento. May isang mayaman na napakabait sa kanyang mga katulong,
mga tauhan. Kahit saan siya magpunta, hinahanap-hanap siya ng kanyang mga alipin. Pinananabikan siya. Subalit mayroon namang isa ay napakatapang. Mabait lang pag mabait siya. Pag sumusunod yung mga alipin niya, at pag hindi ay kung makasigaw parang mga hayop na sinisigawan. Kung pagalitan ay parang mga walang butas ang buto. Nang mamatay, tuwang-tuwa ang mga alipin niya. Mabuti nga sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Yan ang pagkakaiba ng mabuti sa kapwa niya. Kapag minahal mo ang mahirap at tuwirang naging tapat ka, araw-araw dinudulog ka sa Ama na lalo pang paunlarin ang buhay mo. Subalit, huwag mong hamakin ang mahirap sapagkat ang bulan niya'y amang dakila. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong saki tinuturan, kaya nga't ang Kristo'y bumaba at pumatag sa lupa, nagpakababa at walang ginawa, kundi pawang mabuti sa lahat ng madla, upang patotohanang Ama ay dakila. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay po ba ang Diyos? Mayroon namang tao, konti lang nagkapera, nagkaroon ng katulong, gusto hindi na gumawa siya. Iniyalay na lahat sa katulong, parang basabos na at bataan pa. Siya na may prenting-prente, wala namang ginagawa, ayaw tulungan ng kanyang katulong. Iba-iba ang ugali ng tao, ano baga? Kaya kapag nakita ng Ama, aba sino ka naman? Dahil binabayaran mo, pinapantay mo sa sweldo mo, ang pinagagaway labis pa. Pag nagkwenta sa isang araw, kulang na kulang, magkano kaya sinweldo niya? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, nakatalang maliwanag, ibigay nyo ang nararapat na angkop na bayad sa alipin. Buhay ba ang Ama? Ganang pagkatao, anong talino nito? Ganang pagkatao, anong gagawin sa inyo? Ganang pagkatao, kung may pandinig kayo, bulay-bulayin itong tinuturan ko. Mapapalad kayo na ang Ama'y pag-asa nyo, na sa bawat araw, dulog nyo'y totoo. Hindi malilihim, mga hinaing nyo, kayo'y magpakatotoo, mahal na mahal niya kayo. Katotohanan tong sa akin tinuturan. Yamang kayo'y naririto, mga anak niya. Pag-aralan nyo tantuin ang mga tinuran ko. Pakaibigin nyo siya ng higit sa sarili nyo, sapagkat ang gagawin niya hindi magagawa ng kapwa nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Kapag iniibig mo siya, maraming susuguin siya, na tulad mo kung papaanong umibig sa kanya, kaya't ang pag-ibig ay mag-uumapaw ka, nagaganti sa'yo ng kapwa mo tao. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit kung ang para sa'yo, mabuti kang tao, subalit walang pag-ibig na totoo sa puso mo, dinadaya mo lamang ganang sarili mo, pagkat walang malilihim sa Diyos Ama mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, pagharian kayo. Ay, buhay. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sabi ko, naku Ama, ano ba ang ibibigay mo dito sa mensahe mo na ito? Wala akong karunungan. Ikaw po nakakakita ng lahat ng kaganapan sa daigdig. Ako'y wala. Dito lang po ako. Ang nakikita ko lang, kung sino lang makikita ko. Ay, mahirap naman pong magbintang at magparatang, kasalanan yaon. Sabi ko, kaya bahala na po kayo kung ano ang inimensahe mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, mga minamahal, kung gusto nyong mahalin kayo ng kapwa nyo, matuto kayong magmahal. At alam nyo po, hindi naman sa maraming tulong yan eh.
Kahit bagoong lang ang binigay mo sa kapwa mo, na mahal mo siya eh. Alam ng ama yun, kalugod-lugod sa kanya, baka yung 1 kilong bagong na binigay mo, 1 sako, ibalik niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Eh dahil 1 sako ang binalik niya sa'yo, may bebenta mo. Higit sa 10, ibayo ng binigay mo 1 kilong bagoong. Buhay po ba ang Diyos? Subalit, kung ang binigay mo 1 kilo, pagkatapos nung ikay nagalit, binigyan kita ng 1 kilong bagoong, hindi mo ba nalasahan yun? Halos dikdikin mo pa sa 1 kilong bagoong, magkasakit pa siya sa bato. Buhay ba nga ba? Mga minamahal, isang halimbawa lamang po ito. Kung may pag-ibig kayo sa kapwa nyo, ang puso nyo'y may babahagi nyo. May bibigay nyong totoo. At maliwanag pong nakikita ng ama, ang sabi nga niya, kung ang bilang ng buhok nyo, walang nakakakita kung ilan ang nalalaglag sa bawat araw, kundi siya. Sapagkat kahit ikaw sa sarili mong buhok, hindi mo mabibilang ang nalalaga sa'yo, di ba ga? Subalit sa kanya'y walang malilihim. Kaya, bakit di mo alalahanin ano man ang nilihim mo, walang nalihim sa kanya? Buhay ba ang ama? Kaya, kung ano ang binigay mo na bukal sa kalooban mo, hindi ba ito siya ang gaganti dahil yung binigyan mo ay walang karapatan at walang kakayahan na ikay gantihan? Kaya lamang po mayroong mga tao, tutulungan kita Eka. Kaya lang Eka, ay magano ka sa akin ha. At pag nagkamali, ano Eka, o hindi ba ga? Totoo ba yon? Yung binayad mo sa kanya, kulang pa doon sa minura mo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, katotohanan itong sakit tinuturan. Kaya, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sadya pong mahirap tumunton sa katotohanan, mahirap gumawa ng katapatan. Wala pong makakakaya nun. Dahil tao ka lang. Subalit may Diyos amang mahal, sa kanyang espiritu kamanahan, magagawa mo ang mahirap gawin. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung binigyan mo yung kapwa mo, dahil, wala ka palang ulam para paulamin kita. Tapos, ang saya-saya niya. Salamat Eka, binigyan mo ako ng ulam. Nanalangin siya, Panginoon, napakabuhay mo talaga. Alam mong wala akong ulam, pagpalain mo yung nagbigay. Subalit, kapag umalis yung nagbigay at sinabi, gustong-gusto niya Eka, kunwari pa siya. Anong ganti? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, katotohanan itong sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Simpleng pangungusap, ngunit hayagan at tapat. Kayo ay may pandinig pag nilayan nyong ganap. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Kaya sa dakong ito, kung magninilay ka, tatanggap ka, bubuti ka. Pag nagalit ka, saasama ka pa kaysa dati. Sapagkat kapag hindi mo kayang tanggapin ang mga sinasabi, talagang masama ang isip mo, pati damdamin mo'y bulok na totoo. Kaya ang mararamdaman mo'y galit at puot. Eka, nasabi niya Eka yung siguro may pinatamaan. Ang Diyos ba'y sinungaling? At ang Diyos ba'y bulag? Kung wala nang gagamiting tao at walang taong pagagamit naman, paano mahahayag ang totoo? Kaya't kung nakikipagtotoo ka, ang mararamdaman mo'y pawang galak sa puso mo. Hindi galit, hindi panunumbat, at hindi pagsusuri. Kundi sasabihin mo, totoo ka Diyos ko. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sakit tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Ay, buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, kumusta po? Minsan naman may tindera. Ay, Eka, kunin mo na Eka ang mura ito. Mura na lang Eka, bibigay. Puhunan na lang Eka. Nako,
pinapasalamat pa dun sa bumili dahil murang ibinigay. Pagdating sa bahay, bulok pala lahat. Asa ng pasasalamat at asa ng maganda mong ginawa? May maganda ka bang ginawa? Wala! Sapagkat siya ang nalugi. Pera niya, kahit karampot na lang binili sa'yo pagkatapos niloko mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Ano ibig kong sabihin, mga minamahal ko? Mayroong mga taong mahilig magpatanaw ng utang na loob. Subalit wala namang tatanawing utang na loob sapagkat kung di sa Ama, wala siya noon. Dapat ang Ama ang magbalik sa iyo, wag ang utang na loob mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan ng sakit tinuturan. Mga minamahal, kayo ay magbulay. Ang tao namang may kahihiyan at may takot sa Ama, di ka aabusuhing nilalang. Sapagkat kailanman, hindi siya abusadong tao. Kaya't kapag nakatagpo ka ng mabuti at nagpapakabuti, ikaw na naninira sa Kanya, ang bawat araw na paninira mo, gagantihan ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Katotohanan itong sakit tinuturan. O aking Ama, katotohanan ng lahat ng ito. Ihayag mo ang nararapat, tumanggap ang iyong mga anak na sa twinay sa iyo, ikaw ang nararapat na kanilang makilalang ganap. Sapagkat ang sayo ay sayo, ang sakin ay sakin. Subalit ang sayo at sakin ay pantay lamang, sapagkat isa sa pinag-isa mong Espiritu. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Ay, kahirap mangusap. Makaupo nga po. Buhay nga po ba ang Diyos? Kaya, yung pong mga tao na mabuti ang damdamin at mabuti ang kaisipan, di po ba masaya, maligaya? Ay subalit po kapag halimbawa ang isip mo ay hindi maganda, sino po nahihirapan? Yung bang kapwa mo? Ikaw rin, sa sarili mo. Kaya, hey Eka, ba't di ako makatulog? Eh, paano bulok ang isip mo? Buhay ba ang Ama? Subalit, kung wala kang iniisip na ano pa man sa kapwa mo, ang mabuti ginagawa mo dahil mabuti kang tao, ang pananaw mo rin sa kapwa mo ay mabuti. At naniniwala ka sa mabuting ginagawa niya dahil ikaw din ay mabuti. Sapagkat ikaw ay masama nga ang isip, lahat ng kapwa mo masama sa pananaw mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, yamang kayo ay naririto. Huwag nilayang ganap ang tinuturan ko. Kay sarap na madama ang totoo. Wagas na pag-ibig, tapat na malinis, walang mali na ibibigay sa inyo'y aalay. Pagkat pawang katotohanan ang sa'kin ituturan. Kaya't naririto Espiritong Banal upang ilagana sa daigdig ay ihayo ang tama at tumpak. Yamang kayo ay naririto, pagnilayan nyo ang bawat buhay nyo. Sa bawat segundo, nasa ng Ama. Matuwid ang nagkamali, magkabuti-buti ang lahat ng anak niya sa ibabaw ng lupa upang maganap ang paghahari niya. Kaya't halina kayo, mga minamahal, damhin ang tinuran ko.
mahal ko kayo. Yan ang pawang katotohanan. Dit man ninyo mawawaan, maging marapat na suriin, upang kayo'y masyahan, mapagtanto't malimin nyo ang layon kung ito. Buhay po ba ang Diyos? Ay, kay buti ng Ama. Pakipatay nga po iyon. Di ba kayo giniginaw? Pasensya na po kayo. Ayaw ko po noon eh. Artificial kasi yan eh. Buhay ba ang Diyos? Kung minsan, sadyang napakahirap magpakatotoo sapagkat sa hindi makaunawa sa iyo at makaabot, kala niya mapagmagaling kang tao. Subalit, wala po ako magagawa. Ito dinaratal sa akin. Kaya kung ano po binabahagi sa akin, itinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu niya, sinasabuhay ko. At kanina po, ako po ay hindi mahiya sa inyo dahil nais niya pong ipaulat ko eh. Ang sabi ko po ay ganito. Kasi habang nagliligpit po ako ng mga bagay, bago po ako lumabas dyan dahil babanyusan po si kapatid na Nilo, eh kaysa po ma-distract lang, tinapos muna siyang banyusan. So balit, bago po banyusan ay nagligpit-ligpit ako sa kusina. Nakita ko yung mga may asukal na segunda mano, may asukal na puti, may asukal na... Ano ba kako ito? Ba't bili kayo ng bili na asukal? May asukal pala. Sabi ko, gastang pulpuli yan, hindi tama yan. Na-raise ko po, inayos ko. At nangungusap sa akin ang Espiritu. Yan ang pawang katotohanan, anak. Tanggapin at hindi ng mga anak mo. Ituwid mo't hindi tama. Gastang pulpul yan. Maraming walang asukal. Sabi sa akin, marami ka anak na walang asukal. Gustong magkape, walang asukal. Magalit matuwa, sambitin. At eto pa po. Kung magbibigay ka ng ulam sa kapitbahay mo, yung hindi mo lang nakain at labis-labis, hindi nakatama. Ayaw na ayaw ko po yun, labag sa kalooban ko. Kaya lamang, pag tinapon mo, nakakapangilabot. Pasubali ko, anak, ang daming nagugutom, tapos lupa ang makikinabang. Kaya sabi ko po, ganito, huwag niyong tularan ng iba. Hindi ako magiging tama sa pananaw ng Panginoon pag hindi ko kayo tinama. Kung may pagkain dyan, magluto kayo, yung tama lang. Huwag yung sobra-sobra. Na kaya nyo lang bibigay sa kapitbahay sobra. Ang masarap ka ako, yung hindi pa luto o kaya kaluluto, pinamigay mo na. Hindi ka ako kalugod-lugod sa amayan. Kaya kung kala ninyo, natutuwa ako, pag may sobra, pinamimigay nyo, matagal na ako nagtitimpi, sabi ko. Dahil ayoko ka ako na mayroong magdamdam. Alam niyo po, bakit binahagi ito sa inyo? Sabi ng Panginoon, maraming ganyang tao. Gusto pang makinabang yung lupa kaysa sa kapwa. At kahit may salapi ka, kung maalala mo yung biyaya, kung minsan sasabihin ng tao, mahal niya yung kapwa niya. Paano niya mahal? Nagpapasasa nga nakikita sa daan namamalimos hindi nga niya bigyan. At sabi, nakakatakot bigyan niya, baka nakawan pa ako.
Tama po ba? Tama po ba? Tataboy pa, ay, alis ka nga eka, karusin mo, kadumi mo. Eh, paano kung nagkatawan lamang ang espiritu doon sa marusing na yon? At pagkatapos, humanda ka anak, tinaboy mo ako, tingnan ko, humanda ka. Isang araw, pag hinugot ko kabuhayan mo, marami akong paraan. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, mahirap nga po yung magpakatotoo eh. Sa pananaw ng iba, ikaw ay isang mapagmagaling. Subalit wala naman pong magiging totoo kung lahat ng tao isipin mo kung ano sasabihin sa'yo. Kaya, ang maliwanag na tinura ng Espiritu ay eto po. Anak, sinong dapat mong katakutan? Sa tama, ipangalandakan mo ako. Sa mali, huwag mo akong sasabihin kahit kailan. Sapagkat, hindi ako nalulugod na ginagamit ako sa maling gawa. Buhay ba ang Ama? Subalit sa tama, anak, ako'y sasayo. Totoo ako sa'yo. Subalit, kung nililigtas mo lang ang sarili mo't nangangatwiran ka, hindi totoo yan, anak. Ayaw ko yung taong mapangatwiran, tapos idadama yung kapwa. Ayaw ng Ama. Kaya po, kung totoo kayo sa Kanya, magpakatotoo pa po kayo. Sapagkat magalit man po kayo ngayong oras na ito sa akin, eh siya namang nakakaalam kung sino nagalit sa inyo sa akin. Pero, ang sabi nga po, sino ba ang katatakutan mo, anak? Sino po bang may gustong magkaganito ako? Wala naman akong kagustuhang magkaganito ako Hindi ko piniling maging ganito ako. At di ko pinangarap na maging ganito ako. Kaya lang, ano man ang pinagdaraanan ko, dahil nasiyahan ako at maligaya ako sa paglilingkod ko, nakilala at nadama ko ang Diyos na totoo, ay lumalaban po ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang sino mang taong tumanaw sa akin na mapagkunwari, mapagpaimbabaw at luka-luka at di totoo, eh wala po akong pakialam doon. Alam niyo po ba, patag akong natutulog, wala akong guni-guni. Paghiga ko, ipatag ang isip ko sapagkat alam kong di ko dinayat, niloko kapwa ko. Eh, ewan ko po yung mga manloloko kung napapatag. Buhay po ba ang Diyos? Pakatandaan po ninyo, sa isang tao, mayroong taong materialistic at mukhang salapi. Pero mayroong taong nagpapakatotoo na kahit di mo bigyan, masaya siya at totoo sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya po, itong gawain ito, walang paniningil sa inyo. Salamat sa nagmamahal, salamat sa nagpapahalaga, salamat sa mga nagbibigay. Salamat po. Tatanawin naming napakalaking utang na loob at hindi po nalihim yan sa Diyos. Ni kahit 5 na bingi ang nilaglag ng palad nyo, walang nalihim. Kaya hindi ko po yun ililihim at ikakahiya. Kaya lamang po, akala nyo, ay, kung halimbawa may magsasabi, nilihim naman kay binigay ko, hindi man niya ina-announce dun sa TV, ay ano yung TV ka ako, yung pala computer. Hindi niya ina-announce kasi nagbibigay ako dun, hindi naman niya ina-announce. Nagkakamali po, may takda ang lahat ng pag-uulat. Sapagkat kung ano po ang kalooban ng Diyos, yan sinusunod ko. Sige po, may tatanong ako sa inyo. Halimbawa, nananulumpati ka sa harapang ito. Ano ba pumapasok sa iyo? Yun lang sasabihin mo, no? Kung kaloob na po ng Diyos, isisiksik niya yun sa akin para mahihayag. Hindi po alangan namang siniksik, hindi ko binukas sa bibig ko. Ibig sabihin, may takda ang lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, ang sino man pong nagbahagi dito sa dambanang ito, sa dakong ito, sa amin po, walang nalihim sa Diyos. At ang sino man pong nagbigay sa akin, ay nakatala sa Diyos. Sinisigurado ko po na nakatala sa Diyos. At alam na alam niya, magkano ba yun? Ano ba yun? Alam niyang lahat yun. Kaya po kung iniisip ng tao, ay hindi mapapangalandakan yung ginagawa dito, nagkakamali po kayo. Daratalang takda, may lalahad ang ginawa sa lupa. Kaya yung bukalang kalooban,
Habang hindi siya nagagantihan ng kapwa niyang binigyan, nabukal na bukal ang kalooban niyang ibinigay, galak na galak ang kalooban niya, tiwalang-tiwala siya sa kapwa niya sapagkat may pag-ibig siya. Subalit kung hindi bukal, naku, kung ano-ano paratang, kung ano-ano binibintang, kung ano-ano hinusga, kung ano-ano sinasabi, na palihim, wala namang nalilihim. Kaya ang Espiritu, alam na alam yung nagsasalita ng palihim. Buhay ba ang Ama? Hindi na po ako haharap sa inyo kung ako'y walang alam. Kaya lang din may alam ako dahil ang Diyos ang nagbigay ng kaalaman. Pero mangmang po ako, hindi ko po kinahihiya, mangmang akong tao. Mangmang ako, subalit salamat. Hindi baling mangmang ako sa sanlibutan, ang talino ko'y pangkalangitan at pangkaharian niya'y may galak na rin po ako. Salamat po, maraming salamat. Hindi sa inyo, kundi sa Ama. Pangalawa lang, kayo. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo pong lahat, mga minamahal, tatandaan po ninyo, huwag mo sukatin ng kapwa mo, sapagkat walang makasusukat kahit kanino. Huwag mong hangganan ng kapwa mo, sapagkat walang may hangganan, kundi ang Ama ang gagawa ng hangganan nyo. Subalit ang buhay may hangganan at may sukat, at walang nakakaalam yan, kundi ang Ama. Ngayon po, kung sa kabila ng pakikipagtotoo ng kapwa ninyo, sa tingin pa ninyo hindi totoo, bahala na po ang Amang humatol sa kanya kung hindi siya totoo. Pero ikaw na naghahatol, tandaan mo, huhusgahan ka rin ng totoo na nakikipagtotoo. Buhay ba ang Ama? Kaya po, ang bawat araw po dito, nakaluluwal ng payapa sa inyo, nakapaglilingkod ng masaya, ng maligaya, kahit na may nararamdaman pa. Bakit po? Hindi naman po hadlang ang anumang nararamdaman kung gusto mong maglingkod sa Diyos. Sapagkat siyang may buhay, siyang may kaloob ng buhay, siyang nagpapalakas, siyang nagpapasigla, siyang nagpapaligaya, siyang nagpapapayapa. Alam niyo po, ang nakikipagtotoo sa Diyos, maligaya. Subalit yung hindi totoo at may hadlang pa, nako, sandali masaya, mamaya baribot siya. Kaya po, eto pa. Kapag tanggulan ka ng kapwa mo, hindi ka marunong manira ng kapwa mo. Subalit, pag ang kapwa mo ay sinisiraan mo, nakakatakot kang pagtiwalaan. Buhay ba ang Ama? Hindi mo pala alam yung mga sinisiraan mo at hindi mo sinisiraan pakatandaan po ninyo, ang tapat na lingkod ng Diyos siyang nakakakita. At yung hindi tapat, siya rin ang nakakaalam. Kaya, salamat sa Ama. Salamat sa Kristo bilang divine mercy. Sapagkat, kung wala siyang patatatagin, patatapangin, wala nga pong makikibaka sa totoong kabanalan. Puro pagpapaimbabaw, pagkukunwari lamang. Ano pong mapapala doon? Hanggang sa kamatayan mo, tirik ng mata mo, sinungaling ka pa palang tao. Buhay ba ang Ama? Naku, mga minamahal, napakabuti ng Ama. Pakatandaan po ninyo, saan man dako kapag totoo ang sinasabi mo, wala kang guni-guni, sapagkat ang Ama siyang tanggulan mo. Kaya lang pag hindi totoo, sa pagsalita mo, halimbawa, nagsalita ka ngayon, naku, ang mga kapwa mo na paniwala mo, paano yung Diyos na nakakita at nakarinig sa'yo? Paano kung hindi ka nagisingin? Yung po, nakakatakot, di ba ga? Kaya alam niyo po, makipagtotoo po tayo. Wala naman po akong layunin sa gawain ito, kundi makatulong sa inyo At, kung gusto ko pong magpabayad, pwede naman Kaya lang, takot ako. Kawawa, kaluluwa ko, nakinabang ang katawan ko. Baka, Jesus, pataas-taas ang liig ko. Sasabihin ko, belat mo, may sasakyan ako. Belat mo, marami akong pera. Pero sabi ng Ama sa'yo, belat mo anak ko, sa impyerno ka. Buhay ba ang Ama?
Mga minamahal, pakatandaan po ninyo, ang bawat araw, gawin nating tama, gawin nating marapat, gawin nating totoo. Sapagkat kapag niloko mo ang kapwa mo, sarili mo niloko mo. Wala kang ibang niloko kundi sarili mo. Kaya kapag niloko mo sarili mo, kawawa ka. Sasabihin mo, hindi naman, bakit? Niloloko ko naman si Juan at hindi ako. Belat mo, sabi ng ama. Sabi ng tao, ba'y nagsasalita ba ng belat ang ama? Hindi po. Salitang tao yun, belat mo. Sa ama po, kahabag-habag ka anak ko, na di totoo sa aking espiritu. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Pagkaganda-ganda man po, halimbawa, inutuko kayo. Kapatid, magbalik ka dito. Totoo ito. Ba't ko po uutuin kayo? Kahit ba lahat kayo'y akitin ko? May mapapala ba ako kung pang-aakit ang gagawin ko sa inyo? Subalit, kung susunod ako sa totoong atas sa akin, hindi man po kayo matuwa sa sinasabi ko, ang Diyos tuwang-tuwa sa akin. Buhay ba ang Diyos? Ang mahirap po sa tao, gusto niya matuwa yung kapwa niya. Kapag sinabi ko baka magalit, kasi kapag sinabi ko baka maging iwanan na ako. Kasi natakot ka doon, pero sa Diyos mo, hindi ka natakot? Mga minamahal, katotohanan ng aking tinuturan. Kung may kalooban ka na mabuti at pawa, isip mo'y mabuti rin, uunahin mong katakutan ang Diyos na iyong sinasamba, sapagkat siya'y makagagawa ng anuman dito sa lupa. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon ka magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Masarap yan. Masarap yan. Aba, marami pala. Tingnan nyo nga po. Sa mga alay lang po dito, kung pag-aaralan ninyo at pagninilayan nyo, ganyan kumilos ang Ama. May araw na sagana,
may araw na karampot at minsan ay wala. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung pag-aaralan nyo, minsan ay magre-reklamo ka, ay wala ka akong biyaya. Reklamo ka ng reklamo. Bukas bibigyan ka kung hindi ka masalita. Buhay ba ang Ama? Ay, masarap kayo. Yun ang tao gusto masarap. Gusto masarap. Gusto masarap. Gusto masarap. Gusto puro sarap. Ayaw ng hirap. Gusto puro sarap. Ang hindi ninyo alam, pag pinagdaanan ninyo, yung sakit at dusa, na di kayo nasubukan ng Ama, pag nahulagpusan nyo, bilay at galak. Ayaw niyong paniwalaan, subalit yan ang pawang katotohanan. Pag dumanas ka ng dusa, pagkatapos ng hirap, galak at ligaya. Di ba ga? Kaya habang ang Kristo'y naglalakbay sa lupa, hirap, sakit, dusa't hilahin, pagkatapos, luwalhati naman. O tao, mahal ko kayo. Kung kilala nyo ang katotohanan, mababatid nyo sa puso nyo ito. Sapagkat siya ang saking tinuturan, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Minsan po, pag ako'y nasa pagkatapos, Diyos ko, ano ba naman nga itong buhay ko na ito, no? Ganyan ka ng ganyan dito. Pag minsan napapanood ko po yung, sabi ko, ay, ano ba yung itsura ko na yun? Ganon ang ganon, salita na salita. Wala naman akong bayad. Tapos, may nagbigay sa'yo, Eka, alam mo ba Eka? Ay, Eka, buhay ba ang Diyos? Naku, Panginoon, ganun po ang tao Ang nakikita yung tinatanggap mo, subalit yung ibinigay mo hindi nakikita. Tama po ba? May taong ganun kaya? Ang nakikita lang niya yung binigay niya, subalit yung nakamtan niya ay di niya nakikita. Dapat po, wag lang kayong tumitig sa tinatanggap nyo, maging sa nawawala, maging sa dinaranas nyo, pasalamatan nyo ang Ama. Kaya lamang ang tao nakapagpapasalamat lang kapag, ay salamat, tumama ako sa wedding. Ay salamat. Alam nyo po, sabi nga nung kwento may tumama daw ng 14,000 ba? 14 million sa loto. 3 buwan lang daw bakit? Namayagpag. Binigay ng binigay, namigay ng namigay, namigay ng namigay. Alam nyo po, kung totoo sa puso niya yung pagbibigay niya at hindi pagyayabang, tuturuan siya ng Ama kung paano pangalagaan ang biyayang yon at di siya pababayang mawala ito. Kaso, galing na nga sa hindi niya pinagpagalan, hindi pa niya natuto kung paano, kaya lang namigay. Kayabangan, kayabangan, kayabangan. Yung pong totoo, dalawang uri ang pagbibigay. Pagpapayabang at bukal. Pagpaparangal sa kapwa at totoo. Mga minamahal, ang nais ng Ama, galak mong ibigay. Ano man ang nakayanan mo, ano man ang kakayahan mo, tapat at totoo mula sa puso mo. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. May totoo po ba sa taong sinungaling? Subalit siya Ama, kailan may di siya magsisinungaling. Buhay nga po ba ang Diyos? May buti ng Ama, kay dakila niya. Maraming salamat po, o dakilang Ama, sa wagas na tapat na pag-ibig mo
sa bawat pahayag na nilalathala mo upang ang tao'y antigin at gisingin mo. Maging marapat nawa sa bawat kaisipan ang mga salita mong iyong ikinintal. Maging karapat-dapat nawa silang makinabang, kagalakan ng kalooban sa kanila ay manahan. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Ay, buhay po ba ang Diyos? Kumusta po kayo? Di ko alam kung malalim ang iniisip mo, antok na antok ka na. Sa salitang tao yun, ano? Pero alam ko kung ba't nakayok-yok ka eh. Ano yung salita na yun? Nakayok-yok eka. Pero sa taong salita, nakasub-sub eka. Ano yung nakayok-yok? Mag-isip kayo. Kamusta ka na? Hindi ka na inuubo. Mahirap naman sadya ang kalimutan ng mga dalahin sa buhay, ang mga problema sa buhay, ang mga nakakagalit sa buhay. Mahirap yan. Sadyang mahirap na gawin ng tao yan. Kaya nga binibigay sa inyo ang Espiritu para makaya nyo eh. Subalit, paano kayong makakakaya kung ayaw nyo tanggapin? Kaya, hindi pa rin kayo papatag kapag isip lamang kayo ng isip bilang tao. Sakit ba? Pasalamat ka, masakit. Pag di masakit yan, eh patay pa yan. Kumusta? Tumawa ka nga. O, tawa. 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 Dapat araw-araw swallow. Exercise mo. Ganon ha. Ang mahalaga, hindi na kulay patay. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Buhay po ba ang Diyos? Napakahirap na masarap, sapagkat, alam niyo po, yung mga lagad, huwag sabihin tuwan-tuwa laging maglingkod. Laging tuwan-tuwa. Pag gusto, pag ayaw, hindi natutuwa. Buhay ba ang Diyos? Alam niyo po, sa paglilingkod po, may masigasig maglingkod, masipag na maglingkod, matapat na maglingkod, merong uunat-unat, tatamad-tamad, kukupad-kupad, at may bahala.
Apo, Kunching, ano po ba yon? May pabaha-bahala. Eka. Bukas na lang, eka, ako maglilingkod. Eka. Marami eka, eka. Puro naman eka. Sila naman eka. Bate ka si ano. Buhay ba ang Ama? Kung tapat na lingkod ka, kung totoong lingkod ka, kahit hindi pumapasok yung kapwa mo, wag mo silipin yun. Ba't yung wala ang sinisilip mo? Pag parehas kang gumaya sa kanya, parehas na rin kayo ng espiritu. Pero kung ang titingnan mo, yung mabuting, nagpapakabuti, baka makatulad ka sa kanya. Tama po ba? May mga tagasunod naman, may mga sasabihin, eka. Kung siya eka, hindi man nagbabago, ako pa kaya. Ba't ganun? Alam niyo po, pag ganun lahat ang katwiran ng tao, walang magbabago. At pakatandaan po ninyo, pag ganun ang katwiran ng tao, taong-tao. Subalit yung taong hindi nangangatwiran, masaya siyang naglilingkod, espiritu po yan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi ka makapaglilingkod kung isip at damdamin mo'y taong-tao. Ano gusto ng tao? Maglibang, magpahinga, ano pa? Manumbat, maghanap ng ano pa? Magsuri, mainggit, magselos, magalit. Nako, ang dami kaya. Kaya kapag ka nagpakatotoo ka, magdaraan ka sa Unay ano po? Pag nagpakilala sa iyo ang Diyos, anong gagawin mo? Una, paniwalaan mo siya, tanggapin mo siya, magpakatotoo ka sa Kanya. Pagkatapos, sumuko ka. Buhay ba, Ama? Mga minamahal, kung sasabihin mo lang, bakit nadama ko na siya? Tapos na. Aba, ano kaya ang uri ang pandamakang meron? Kung may pandamakang totoo at maganda na darama mo, masaya ka. Hindi mo sinasabing, eka. Apo, Kunching, ba't gumagano ka? Hindi po ba gumagano din ang tao? Mali po ba? Di po ba? Saan po kayo masaya? Noon ngayon? Ay, salamat. Sumaya rin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alam niyo po, kung hindi masaya ang maglingkod sa Panginoon, naku, hindi na po maglilingkod. Magtatanong lang ako, may bayad ka ba? May bayad ka ba? May bayad ka ba? May bayad ka ba? Ikaw, kayo, may bayad ba kayo? Ba't kayo paglilingkuran? Kung hindi masaya ang damdamin. Wala naman kayong bayad wag mong isumbat. Siguro may nagbibigay. Ikaw nga, wala ba't ka nga paglilingkuran? Hindi, nagbibigay lang ang paglilingkuran. Kung ang hanap lang ay pakinabang. Buhay ba ang Diyos? Kaya ka nakapaglilingkod nang walang pakinabang sa pinaglilingkuran mo, sapagkat alam mo, yung nag-atas sa'yo, yung kumilala sa'yo, yung nagtiwala sa'yo, ay may magagawa sa'yo. Kaya, kapag gano'n ang damdamin ng tumalima at tumugon, masaya siya, maligaya siya, hindi nanununton ng gawa ng kapwa niya, kundi ang tutuntunin niya ang gawa ng halimbawang pinauna sa kanya. Sino yun? Si Kristo. Huwag mo namang dahil sa pangalan mo'y mapulaan ng Kristo. Kung dahil sa iyo, sa paglilingkod mo'y napupulaan ng Kristo, kawawa ka, lagot ka sa Ama niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kailangan pag pinangalandakan mong ikaw ay lingkod, gawin mo ang tama at marapat. May isuko ka, may susuko ka. Kung wala, tao pang tao. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Hindi po mahirap na
namang sumuko. Sapagkat kaya ka nakasuko, may damdamin kang sumuko. Kaya ka nakasuko, may isip kang sumuko. At kaya ka nakasuko, sa damdamin isip mo ay naghari yung mahalaga sa iyo. Kaya naman, kung paano mo binigay sa kanya, ikaw naman ay pinasasaya niya. Kaya hindi sa tao ang ligaya, nasa Diyos ang kagalakan, kasiyahan. Buhay ba, Ama? Kaya mga mahal, tandaan po ninyo, o halimbawa, binigyan ka ni rin ng 100,000. Tuwan-tuwa ka. Tuwan-tuwa ka. Binigyan, pinangalandakan mo, binigyan ako 100,000. Gaano kaya katagal 100,000 na yan? Ha? Subalit, kung wala ka mang binigay na 100,000 at totoo ka sa nagbigay sa'yo, hindi kaya 100,000 na yan, doblein pa niya. Isang halimbawa lang po, mga minamahal ko. Pakatandaan po ninyo, walang mabubuhay na hindi nangangailangan ng pagkain. Walang nabubuhay na hindi nangangailangan ng susutin. Walang nangangailangan na hindi makakapagsuot ng panyapak sapagkat di ka pwedeng magyapak. Subalit, kilala ka ng Ama. Ang wika nga niyang maliwanag, kung ang ibon na pakampay-kampay lamang sa himpapawid, sa parang ay dumadapo, tumahapon sa mga damo na kanyang pinatubo at lilipad muli, nabubuhay na masaya, pahuni-huni pa. Ikaw na nagpapakabuti sa kanya, ang di kanya handugan ng ikabubuti mo. O tao, pag nilayan niyo ito, kung ang masama, pinasasagana niya. Kapag naghasik ang isang mabuti at isang masama sa bukid niya, parehas niyang dinidiligan, ikaw pa kaya na nagpapakabuti ang hindi niya aliwin? Oh, kilala mo ba siya? Kung kilala mo siya, hindi mo sasabihin sa kapwa mo, paano ka bang mabubuhay niyan? Puro ka na lang maglilingkod. Bah, kung wala namang magpapakatotoong lingkod, eh walang lalaganap na mabuting lingkod. Buhay bang Ama? Mga minamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung lahat ng tao ang paglilingkod ay pasaka-saka, kanak-kanaka, walang magpapakatotoo kay Kristo. Kaya't sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't ang totoo at tapat na lingkod, ang Ama nagpapasugo ng kanyang kaaliwan. Pagharian kayong ganas. Ay, salamat. Buhay bang Ama? Buhay nga po bang Diyos? Nako, alam niyo po, saan kaya kinuha yun? Saan kaya kinuha yun? Ano yung katang isip? Ano? Sige nga, magkatha ka nga. Kunin niyo po doon sa internet yung mga minisahe at kopyahin ninyo. Pag-aralan ninyo. Memoryahin niyo po. Payag po. Payag ako. Sabi ni Kunching, subalit ang wika ko, walang makakatulad nito. Sapagkat maliban ni siksik ko't idatal sa iyo, matutularan mo nga tao. Paalam sa inyo. Katotohanan ang tinuturan ko, taong may pandinig, kayo'y makarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ay, buhe. Masarap po bang mabuhay? Napakasarap. Alam niyo po, pag may nararamdaman kayo, purihin ka, Amang mahal. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking galak. Purihin, purihin ka, Ama. Ang buhay ko ay sa'yo, ikaw ang bahala. Ay, tapos na. Masaya ka na, no? Buhay ba ang Diyos? Pero kapag may nararamdaman ka, sabi mo, busit mo yung buhay mo, kaya nabubwisit. Hindi po mura yun, ha? Sabi ko, Chen, nagbubusit-busit ka. Eh, ano ba yun? Buwisit, ka. Buwisit. Binubwisit mo. Eh, di ikaw ang nambubwisit mismo sa sarili mo. Eh, sabihin mo, ay, salamat po. Ay, salamat po. Kahit, ay, salamat po.
Mamaya, yung, ay, salamat po. Maganda na yung, ay, salamat po. Paganda ng paganda, yung pagpapasalamat mo. Bakit? Nararamdaman mo ang Diyos mo na kumikilos sa buhay mo. Kaya, kapag naramdaman mo siya, masaya na ang puso mo. Sa inyong lahat, pagpalain kayong ganap. Tayo na po. Yung pong bago na lang ang pwede po bang pumasok doon? May gawain po mamayang alas. Eh, mga alagad, bakit?